it is for me. Diskarte sa buhay, kung ano talagang gusto mo, dapat gawin mo. Yun talaga. Now, let's move forward. Then after your stint high school and eventually college, what did you take in college? I went into De La Salle University, Manila. What was your course at that time? My course is actually I failed. Kung akala nyo ay pinanghinaan ng loob si Jeff, nagkakamali kayo. Ito'y dahil gumawa muna siya ng paraan para lamang matuloy sa De La Salle University. Not knowing sa entrance exam. Okay. Tapos, ang nasa utak ko lang talaga is, I want to go into this school. It is my school. It is for me. Kahit mag-intay ako, ito lang ang papasukan ko school. So talagang meron kang dead set ako. Dead set. So what I did, nag-reconsider ako. Yung out of 100, makukuha sa mga, parang kung bibigyan ng kasi yung parang nagtanong naman ako sa admissions na parang okay naman yung grade ko, mataas naman. Pero competition, may parang quota yata. Quota course yung kinuha ko noon, it's organizational communication first. At dahil hindi nga umabot sa quota ng entrance exam para sa gustong course, kung kaya't nag-iba siya ng kurso para lamang makapasok ng nasabing universidad and eventually makuha ang gustong kurso. And then I ended up muna sa education course. Okay. So I went into the education course. Tinanggap mo muna yan para just to get in. Just to get in. Your dream, ano? So discarte rin yan sa buhay. Discarte sa buhay. Kung ano talagang gusto mo, dapat gawin mo. Ayun. Yun talaga. Pero then after nyan, after 1 year, after 1 year, nag-shift out ako to development studies. Yun, doon mo na medyo nasabi mo, ito talaga yung ito talaga yung para sa akin. Ito talaga yung target ko. Pero nangarap lang ako nun ng mas mataas na parang marami palang mas magagaling para sa akin. Okay. So parang yun. What was your most challenging time sa college mo? Ano yung mga naging challenges mo naman? Nagkaroon ka rin mo kasi before sa elementary, you have a very big one. Ito, medyo smooth sailing na ba yung college mo? Medyo smooth sailing na siya, pero dito yung time na parang hindi ko na aalagaan yung sarili ko. Kasi parang, hindi ko alam. Parang, hindi ko, kasi mabilis lang kasi mag-aral eh. Parang in furious time, mawawala siya. Matatapos ka na. Oo. Tapos, ang iisipin mo naman, yung kinabukasan mo, their future. So, it's really very hard to think of na, what is next for me? What is gonna happen to me when I graduate? Yeah. I don't want, nasa sarili ko naman na parang gusto ko gumawa ng sarili ko. Pero at the same time, nakakatakot kasi baka bumagsak. Oo. So, yun. Meron ka bang in-engage na parang simple business at college? At the college time, meron naman. Nagsusupply ako ng mga glutathione. Okay. Yun, yung mga ini-inject sa products. So I tried so talaga nag-entrepreneurial ka na? Entrepreneur na since way back. Kasi ano mo, siguro, hindi ko naman alam kung valid pa itong ano na to, but maraming may konsepto kasi na pag mga Chinese, they're being already molded or programmed into pagiging entrepreneurs, di ba? Ang Pilipino kasi customarily, no, I'm hoping na yun actually yung binabago ko nga ngayon as a motivational speaker is parang napoprogram yung mga tao na maging empleyado, which is alam naman natin parang that's kumbaga the easiest path to poverty. Ayon pa kay Jeff, malaking tulong daw ang pagiging involved niya sa kanilang negosyo noong bata pa lamang siya dahil marami siyang natutunan. From the transition of the business, from the growing of the business, andun nakikita ko lahat ng mga masasamang nangyayari, mabubuting nangyayari, at yun. Then may mga ideas ka na siguro, pag ako na humawak dito fully, ito gagawin ko. Ngunit hindi daw siya ganun ka-eager na hawakan ang kanilang kumpanya. Wala naman sa idea ko na mapapaakin yung negosyo or anything. Pero ang nasa akin lang is parang, in the future, magkakaroon ako ng negosyo. Alam ko. Pero hindi ko alam kung kailan darating or kung kailan ko magagawa. Kung ready na ba ako. So, yun yung time na sabi ko, kung yung mga bata naglalaro, ako nagaganito. Bakit unfair ang buhay?
minsan kini-question natin, no? Kasi parang everybody else is enjoying. Tayo na, we're spending time na kailangan ko magbantay dito sa store or sa family business. So. True. Pero hindi natin alam, pag grow up natin, we realize, yun na pala yung pundasyon na magiging strong talaga tayo. Actually, yun ang training talaga. Oo, yun talaga yun. Hindi ko alam parang sabi ko, bata ko pa, bakit ganito ang buhay ko? So, since yung father ko, hindi na masyadong sa amin, so yung mom ko, I have to help her out. So doon ako natuto. Anya, wala umano siyang holiday noon dahil kapag wala siyang pasok sa eskwelahan, ay may pasok naman siya sa kanilang tindahan. Maging ang araw umano ng linggo na dapat ay para sa pamilya ay hindi na nila nagagawa dahil tutok na tutok sila sa kanilang negosyo. Walang pasok, punta ako doon. Minsan Sundays, bukas kami pag bare months. So talagang tulong hanggang 6. Doon na umano siya nagtanong sa kanyang sarili dahil sa walang palyang trabaho. Sabi ko, bakit ganito? Buong buhay na lang ba akong ganito? Huli na raw niyang na-realize ang kahalagahan ng kanyang pagtatrabaho sa murang edad. So, yun doon ko na-realize na yun ang training pala. Now, yung mga sinimulan mong small businesses, was it all successful or you also had your fair share of mga, I would say, failures and mga upsets din? With the failure, yes. Meron din? Meron talagang failure kasi nagsimula ako ng dalawang resto cart. Yung parang food cart? Food stall. Yung parang ilalagay mo lang sa isang pwesto tapos may staff ka na magluluto. Sinubukan namin yun, mga magkakaibigan. Ngunit hindi raw pala magandang magsama-sama sa itatayong negosyo ang magkakaibigan. Ito'y dahil may restriction umano. Pero eventually, hindi nag-work out kasi pag kaibigan, medyo mahirap makipag-negosyo kasi hindi mo lahat masabi. Oo. Kasi iisipin mo, ay kaibigan ko to, baka mag-away kami. So medyo nahirap yung situation. Bagamat bumagsak ang unang subok, hindi naman nawala ng pag-asa si Jeff. Dahil dito kung kaya't muli siyang tumayo at nagtatag ng bago niyang negosyo. Nagkaroon ulit ako ng isa pang, sinubukan ko ulit magnegosyo, magdala ng mga produkto dito galing China. Bakit kaya iyon ang naisip niyang pasukin negosyo? Kasi sabi ko na kailangan ng Pilipino ng mga mas mura, na mga like napkins, yung mga products talaga. So, tinry ko simulan yung mga ganun. Eventually, nung okay na yung smooth sailing na siya, naman kami sa parang pagpapadala dito. Ngunit mukhang sinusubok daw ng tadhana ang kanyang pasensya dahil nagkaroon na naman ng problema. And this time ay kasi naging strict na sa customs. It's very strict right now. Kaya't ang nangyari na naman. So, ayun. And then, syempre, very depressed and everything. Hindi mo alam na baka hindi na ako pag-negosyo. Oo, kasi dalawa na tapos pangatlo na actually. Ganito na naman, di ba? Parang gano'n. Pero that did not stop you? It stopped me for a while. Nagtanong ka muna contemplate parang, what is the missing piece? Parang gano'n. What is the missing piece? Samantala, hindi daw alam ni Jeff kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niya ng kolehiyo. Ayaw naman umano niya maging isang simpleng empleyado na lamang. So basically, after graduation, never mo naisip na magtrabaho talaga na empleyado. Talagang ang mindset mo na sa setting up your business, living your dream nung bata ka pa na magkaroon ng sarili mo. Yes. Actually, yung totoo talaga yun. Gusto ko talaga sariling negosyo, gusto ko makatulong, gusto ko na siniservisyo ng mga tao. Yun, actually. Nasunod kaya ang gusto niya na huwag maging empleyado ng isang kumpanya? Saan kaya siya unang nagtrabaho? Actually, I first decided na magkaroon sa pharmaceutical, which is Dynadrug. So, I decided na pumasok doon. Ngunit hindi rin umano siya natuloy magtrabaho sa nasabing pharma company. Bakit kaya? Parang maraming nakaupo yata na mga relatives. Dahil dito kung kaya't no choice umano siya kundi ang tumulong sa kanilang business talaga, ang mga shirts. Lalo na't alam na rin naman niya ang pasikot-sikot ng negosyong ito. Na-realize ko na going back to my history, ang naging negosyo namin is sa shirts talaga kasi
yung dad ko tanggalin din doon. And then yung mom ko is still running it right now. So, from branded na mga Body and Soul and Spy before, then nag-transform yung business na parang maging wholesaler ng mga paints, lahat ng klaseng paints. Pero we have our own brand na called PPS. Okay. So, yun. At dahil mag-isa na lang na pinatatakbo ng kanyang ina ang kanilang negosyo, kung kaya't nagdesisyon na tulungan na lamang ito na palaguin pa ang kanilang t-shirt business. Eventually, na-realize ko na dito na lang kaya muna ako sa mom ko. Tutulungan ko siya since mag-isa lang siya. So doon ko na-realize na magagawa ko na yung sigurong tulong. And then, as things go by and going smoothly, Nakakatuwa lamang daw dahil nag-jive ang kanilang ugali ng kanyang mommy, kung kaya't naging very smooth ang palakad nilang dalawa ng kanilang negosyo. okay naman yung chemistry namin ng mom. Kasi usually, mag-aaway yan. Minsan, pang family. Family, hindi, sundin mo ako yung mom mo. Parang ganun. Pero, we respect each other's decisions. Tapos yung mga decision naman, nagiging okay. So, Binibigyan ka niya ng right to decide din. May decision making. Sa pagdaan ng mga araw ay may nadiskubre rin umano siya sa negosyo na tulad ng sa kanila. Sa shirts, medyo changing tayo, mabilis sa fashion industry. Pero kami, on our side, we are behind the big brands here in the Philippines. Okay. So, we are behind the mga institutionals like universities, high schools, we make their shirts. So parang yung mga nakikita mo ng mga sikat, galing pala sa inyo. Yes, we make that, we make that for them. Tapos masaya din kami na nakikita namin na sumisikat sila, kumikita So, sila. parang may pagka-tall manufacturing side din. Parang, Yes, pero dito, may planta pa kayo? meron kaming factory. May factory talaga. Yes, tapos we manufacture and then iba, ready-mades, we sell it na lang directly. Okay. Ano yung pinaka-importanting naging lesson mo dyan sa na ikaw na ngayon nagha-hands-on dito sa business ng mommy? Hindi pwede na parang pag nasa taas ka na, hindi mo pwedeng hindi kausapin or you have to deal with small people. Tapos, bawat pumasok sa office mo or sa store mo, lahat yan importante. Hindi siya pwedeng forget, nakachinelas na ba siya? Hindi mo alam. Yan pala ang may-ari ng ganito. Dapat lahat irerespeto mo. Samantala, bukod sa kanilang t-shirt business, nagtayo na rin ng kanyang sariling negosyo, si Jeff. Bagong-bago pa lang siya and it's called Venues.ph. Venues.ph. So this is a web business. This is a web business. It's the first ever venue finder here in the Philippines. Ano naman kaya ang serbisyong ino-offer ng kanilang website? Okay. So if you're looking for wedding venues, party venues, educational venues, or even na kakain kayo as may package or pa-party kayo. Usually kasi di ba mga Filipinos, they like to celebrate everything. So naisip namin tong Venues.ph para ma-provide yung mga kailangan ng tao sa website na parang ito, may package pala na ganitong restaurant or si ganitong hotel. Para alam nila, or ganitong resort. So para alam nila na pwede pala tayo punta sa ganito. At this price lang. Makakakain na tayo. Would you like to just here on our cam na magbigay ng konting maybe 2 or 3 tips on how people starting out in business na nanonood sa atin ngayon na paano sila magiging successful in your own perspective? In my own perspective, as a businessman, I can advise to the viewers and audiences that dapat alamin nyo anong gusto nyo sa buhay nyo. Pag once na alam nyo na yung gusto nyo sa buhay nyo, mangarap kayo. Huwag kayong maano sa anong kunwaring anong pangako. Limits, huwag bibigyan ng limitations. Dapat mangarap ka. Kung mangangarap ka, huwag mong liitan. Lakihan mo kasi libre lang mangarap. Dream. Yes. Big. Oo. And hindi yan about na ganito ka ng edad or anong edad ka na. It's about timing. The right timing. There is no such thing about the right time. It's all about the right timing. Yes. And last, ito palagi yung sinasabi ko, parang motto in life ko na to, through the experiences that I have experienced. Yung the impossible, make it possible.
Yun lang. So parang yung mga bagay na hindi kaya gawin na iba or your vision, wag mong sabihin na walang hindi mo maabot yan. Posible siya. Posible talaga siya. Kasi nasa sayo lang yan kung gusto mo talaga o ayaw. Alright. Yun lang. It's very good. And that's very enlightening for all of our viewers. I'm sure ako meron din ako na insight na nakuha din sa mga sinabi mo, Jeff, no? Considering that I'm a bit older than you. Yun ang maganda dito sa show natin, no? Parang parang I interviewed, really senior, really, then of course, this is my first time to interview somebody as young as you in business. And I'm inspired practically. Any farewell message for all our viewers? For the viewers, I'd just like to say na whatever happens in your past life or your future or your present, always remember to stay grounded. It's the key to success. Being grounded doesn't mean that kung anong meron ka ngayon, ipagmamalaki mo na kailangan sa lahat. Dapat you just stay quiet, be humble, and then you let your success be the one to speak for itself. Ayun, that's a very, very powerful set of words from a very young Oliver. So there you have it. Kasama natin dito sa Success Secrets ang isang napaka-successful at napakabatang negosyante na si Jeff D. Jeff, thank you very much. Thank you. It's a pleasure to visit you here in your office, and I hope sana siguro sa mga succeeding na mga activities namin, ma-invite ka rin namin doon sa mga events namin or to maybe just, talk about your success in the live audience maybe one of these days. Sobrang nakaka-inspire naman ang storya ng buhay ni Jeff. Talagang experience na naging best teacher niya para marating ang tagumpay. At hindi rin siya pinanghinaan ng loob kahit na may mga failures sa buhay. Actually, ang mga failures pa ang naging sekreto upang makamit niya ang tagumpay. Kaya nga lagi nating sinasabi dito na Sa bawat success, may secrets. Hindi nila malaman kung naapektuhan ba ako or may nangyayari sa utak ko. Sa elementary ako, nag-repeat ako. I flunked out of my grades. Tapos ayoko mag-aral. Doon ako nagbansagan na huli, mayabang. Pero at my height, galing ako. Pero ako yung mayabang, siga, kinakatakutan.